Ngayon naman po, ito po yung kapag kayo ay magta-travel na immigrant visa. Ano ba yung immigrant visa? So, ang immigrant visa po, yun po yung mga long-term stay or long-term visa. Kapag long-term visa yung hawak natin or longer than 90 days yung stay natin sa ibang bansa, ito po yung possible na hanapin sa immigration. So, immigrant visa or residence permit. First-time immigrant. Kapag first time nyo pang may hawak ng residence permit or first time nyong lalabas ng Pilipinas na immigrant visa or long stay visa yung hawak nyo, ito po yung mga requirements. Passport, visa or residence permit, CFO certificate, ito po yung pinaka-common reason ng offload kapag yung purpose of travel nyo ay titira na kayo sa ibang bansa or longer stay na kayo sa ibang bansa, kailangan nyo pong mag-attend ng CFO seminar muna bago kayo mag-travel. Again ha, ito po ay para sa mga first-time immigrant. First-time immigrant, ito po yung mga requirements nyo. And then proof of relation with the petitioner. Kung sino po yung petitioner nyo. For example, kung ang magpipetition sa inyo ay asawa mo, kailangan meron ka ding marriage certificate. Kapag naman family member, kailangan meron pong birth certificate to prove your relation. Ngayon, kapag for example naman, fiancé or marriage visa yung hawak nyo, magpapakasal kayo sa ibang bansa and at the same time, doon na kayo maninirahan. So, kailangan kahit na long stay yung visa nyo, pero ang purpose of travel nyo ay magpapakasal sa ibang bansa, kailangan nyo pa rin maghanda ng proof of relationship sa petitioner nyo. Lalo na kapag kahit na foreign or Filipino national yung petitioner nyo, yung pakakasalan nyo sa ibang bansa, kailangan meron kayong proof of relationship. Photos together, chat conversation, proof of gifts or remittances. So, ayan. And then, copy ng ID ng petitioner. So, eto lang naman po yung mga requirements kapag first-time immigrant visa holder po kayo or first-time residence permit holder. So, kailangan pa ba ng return ticket? 'Di ba, longer stay na. Nagbabalak na tayong mag-settle or manirahan sa ibang bansa. Kailangan pa ba ng return ticket? Kapag long stay na po or residence permit na yung hawak natin, okay lang po na one-way ticket lang. So ngayon sa experience ko before, nung FRV na yung hawak ko, Family Reunification Visa, actually hinanapan ako sa immigration ng return ticket. Sabi niya, ma'am, meron ka bang return ticket? Sabi ko, wala po kasi mag-a-apply po ako ng residency sa pagdating ko sa dito sa Germany. So, yun lang po yung sinagot ko sa kanya. Sabi ko, wala po kasi mag-a-apply ako ng residence permit. So, sabi niya, okay. So, sabi ng immigration officer, okay. So, kapag long stay, hindi na po talaga necessary na mag-provide ng return ticket. Sa short stay lang po ito kailangan. Pero kapag, for example, ma'am, magbabakasyon lang po kami. Meron na po kaming residence permit and then magbabakasyon lang po kami sa Pilipinas. Ano po yung hahanapin sa Philippine Immigration kapag babalik ulit sa ibang bansa? So, ito lang po, passport and residence permit. Yan lang yung hahanapin sa immigration. Depende kung ano yung hawak nyo, visa ba, residence permit ba, or any certification like, for example, Fictions Bescheinigung, yung parang ano siya, extension ng pagstay dito sa Germany, anything na kung anong document na meron kayo na pwede nyong ipakita na pwede kayong mag-entry sa bansa, sa babalikan nyo na bansa. So, ayun, yun lang yung ipapakita nyo kapag hindi nyo first time na mag-travel, na residence permit yung hawak nyo, magbabakasyon lang kayo.